Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 175 ng International League. Nagawa ang mabawi ng Dream Team ang ginawang puntos nitong si Mitsui. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Habang itong si Coach Ansei naman ay napilitan nang humingi ng isang timeout. Dahil na nga sa nalamangan na sila ng sobrang laki ng kupunan ng Dream Team. Kaya naman, humingi na siya ng timeout. At ang nasa bench na nila ang mga manlalaro ng Shoku. Agad din namang nagsalita itong si Coach Ansei. Mga bata, may gusto lang sana akong itanong sa inyo. Sa tingin nyo ba, meron ba kayong idea kung bakit hindi nyo magawang makahabol sa Dream Team? Yan ang sabi ni Coach Ansei. Siguro Coach, dahil sa masyado silang mabibilis. Kaya naman, nahihirapan kaming mahabol sila. Yan naman ang sabi ni Ryota na biglang nagsalita itong si Akagi. Ang sa tingin ko naman, pagdating sa rebound at pestuhan, mahusay talaga sila. Kaya naman, lagi nilang nagagawang makuha ang rebound sa amin. Yan naman ang sabi ni Akagi. Siguro Coach, dahil sa magandang opensa nila. Kaya naman, hindi namin sila magawang masabayan ng husto. At isa pa, hindi lang sila mahusay sa opensa, dahil mahusay din ang mga ito sa depensa. Mukhang pinagandaan talaga nila ang araw na to. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Habang itong si Hanamichi naman ay nainis talaga ng husto. Nakakasar naman oh. Mukhang hindi sasapat ang lakas ko sa mga malalaro ng Dream Team. Dahil lagi nila ako nauunahan sa pwesto. Lalong-lalo na yung Momoski na yon. Mukhang malakas din talaga siya. Mahusay siya sa pwestuhan. At napakabilis din ang malalarong yon. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Nang bigla nagsalita rin itong si Rukawa. Ano ba kayo? Bakit ba ang bababaw ng mga sagot nyo? Dahil mukhang hindi naman dyan ang ating problema. Kaya naman, bakit ba yan ang pinagsasagot ninyo? Yan naman ang sabi ni Rukawa. Na labis na ikinainis talaga ng mga kasama nito. Habang itong si Sento naman ay nagsalita na rin. May punto naman itong si Rukawa. Dahil mukhang hindi naman talaga yan ang sagot na gustong marinig ni Coach Ansei mula sa inyo. Yan naman ang sabi ni Sendo. At itong si Coach Ansei naman ay nagsalita na rin. Tama itong sila Sendo at Rukawa. Dahil ang totoong problema sa larong ito ay ang depensa natin. Yan ang sabi ni Coach Ansei na nakatingin sa kanyang mga manlalaro. Ano po Coach? Depensa? Paanong depensa po? Yan ang sabay-sabay na sabi ng mga manlalaro ng Shoku. Tama ang inyong mga narinig mga bata. Depensa natin na may problema dito dahil pinalakas ng Dream Team ang kanilang run and gun play at yun ang tinatago nilang diskarte sa kanilang laro. Ngayon, ang dapat natin gawin ay pabagalin ang diskarte nila at mas mabigat na depensa ang gawin nyo sa kanila upang hindi sila ganun kadali na makapunto sa inyo. Ngayon, kung sakaling magagawa nyo na mapabagal ang kanilang pag-atake, siguradong babagal na rin ang kanilang pagpunto sa atin. At ikaw Rukawa, Akagi at Hanamichi, kung ikukumpara ko kayo sa mga malalaro ng Dream Team, masasabi ko na onti lang naman ang nilamang nila sa inyo pag-usapang tangkad na. Kaya naman, alam ko na magagawa niyong tatlo na mapabagal ang kanilang play. At ikaw Ryota, pag-usapang bilis naman, alam kong kayang-kaya mo naman silang sabayan kahit na hindi ka katangkaran. Alam kong kayang-kaya mong bawiin ang tangkad mo gamit ang iyong bilis. Kaya naman, umaasa rin ako sa iyo na mapapabagal mo rin ang kanilang opensa. At isa pa, kapag nasa laro na ulit kayo, gusto kong gamitin niyo ang inyong mga ulo. Dapat maging matalino kayo sa lahat ng oras ng inyong laro. Naiintindihan niyo ba? Yan ang paliwanag na sabi ni Coach Ansei. Habang itong si Hanamichi naman ay ibang naisip sa sinabi ni Coach Ansei. Gagamitin namin ang aming ulo para makascore? Katulad ba ito ng ginawa ko nung laban namin sa Sano? Mukhang epektibo nga yan tatang. Yan ang sabi ni Hanamichi. Habang itong si Rukawa naman ay biglang napabulong sa kanyang sarili. Hay nako, umiral na naman ang kagunggungan ng unggoy na to. Ang hina talaga ng utak niya umintindi. Yan ang mahinang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Nang biglang pumito ang referee. Tapos na ang timeout ng Shoku.
Kaya naman, ang mamalalaro ng dalawang kupunan ay magsipasok na sa loob ng court dahil sisimulan na ulit natin ang laban. Yan ang sigaw ng referee. At itong si Coach Eto naman ay napasalita bigla sa kanyang mamalalaro. Ayan na, papasok na ulit ang Shoko sa laro. Ngayon, ano kaya ang kanilang plano para mapigilan ng Dream Team sa pagkontrol ng larong ito? Yan ang sabi ni Zeto. Tama ka nga, Coach. At sa tingin mo ba, magagawa pang makabawi ng Shoko sa larong ito? Yan naman ang sabi ni Yamato. Oo naman, makakabawi pa yan, Yamato. At huwag mong kakalimutan na kapatid ko ang naglalaro ngayon dito. Kaya naman, siguradong hindi yan papayag na hindi sila makabawi sa kupunan ng Dream Team. Yan naman ang sabi ni Hatoshi. Sana naman Coach Hansai, meron kang magandang plano para mapababaan nyo na ang kalamangan ng Dream Team sa inyo. Dapat nagawa mo ng maimasmasan ang mga ulo ng iyong mga manlalaro sa ginawa mong timeout na yan. Yan naman ang sabi ni Zeto. Habang itong mga manonood naman ay nagsisigawan na nga sa kanilang kinauupuan. Go Shoko! Kaya niyo yan! Tama na pa kayo paglaro niyo sa Dream Team! Seryosohin niyo na ang laban! Dapat kayo ang manalo sa laban na to! Go Shoko! 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 Sige Dream Team! Huwag niyong pagbibigyan ng Shoko! Tambakan niyo pa sila ng gusto hanggang sa matauhan sila at masabi nila na hindi talaga nila kayo kaya sa laban na to! Go Dream Team! Dream Team! Dream Team! Dream Team! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng dalawang kupunan na talaga namang nagwawala sa kanilang kinauupuan. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shoko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng maigpit ni Jade. Hoy ikaw, ano yung mga pinagsasabi mo sa aming kupunan? Akala mo ba talaga mahihina kami? Pwes, humanda ka dahil ngayon ipapakita namin sa inyo ang isang seryosong Shoko. Yan ang sabi ni Ryota. Totoo naman yun, Bansot. Kaya naman, huwag ka nang umiyak dyan dahil kahit anumang gawin ninyo, hindi nyo magagawang talunin ang aming kupunan. Yan naman ang nakangiting sabi ni Jade. Talagang mayayabang nga talaga kayo. Humanda kayo sa akin. Papakitaan ko kayo kung paano magseryoso ang isang Ryota Miyagi. Yan naman ang sabi ni Ryota sabay sinimulan na nga nitong inatake ang depensa nitong si Jade. Ngunit, laking gulat nitong si Ryota dahil sa paglusot nito sa depensa ni Jade, biglang nawala ang bola sa kanyang mga kamay at nang paglingon nito, nakita niya si Jade na hawak na nga ang bola at mabilis na itinitribble ito papunta sa kanilang basket. Ano? Napakabilis. Hindi ko nasundan ang kanyang kamay. Akala ko talaga magagawa ko na siyang lusutan. Pero hindi pala. Dahil napakabilis ng ginawa niyang pagsundot sa bolang hawak ko. Nakakainis. Kailangan ko siyang mahabol. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na talaga namang sobrang naiinis. Ano na Bansot? Asa na yung sinasabi mo na tatalunin mo kami? Kung sa isang simpleng depensa ko pa lang hindi ka na nakawala. Kaya naman, paano mo magagawang talunin ng aming kupunan? O sige na, maiwanan na kita Bansot. Dahil tatambakan pa namin kayo ng gusto. Yan ang sabi ni Jade na talaga namang itinitribble na ng mabilis ang bola papunta sa kanilang basket. Hoy Miyagi! Ano bang ginagawa mo? Mag-focus ka nga! Nagpapa-apekto ka sa mga sinasabi ng kalaban mo eh! Yan ang sabi ni Mitsui na talaga namang naiinis kay Ryota. Shoko! Bilisan nyo na at bumaba na kayo! Huwag kayo magpapatalo sa mga yan! Kailangan yung bumaba agad para madepensahan sila! Tandaan nyo! Kakakausap pa lang sa inyo ni Coach Hansai! Tapos ganyan na naman ang inyong ipinapakita! Mag-focus kayo sa laro! Yan naman ang sigaw ni Ayako. Habang itong mga manonood ay todo ang sigawan para sa kupunan ng Dream Team. Ayos! Muling nakuha ng Dream Team ang bola! Sabi na nga ba, kahit anong plano ang ibigay niyo sa show ko, hindi pa rin ito gagana para mapigilan ng Dream Team. Sige Dream Team, kaya niyo yan! Gumawa na kayo ng mabilisang pagpuntas para madagdagan pa ang ating kalamangan sa show ko. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. At dito ay patuloy pa rin na itinitribble ni Jade ang bola papunta sa kanilang basket. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Jintoki. At ang hawak na ni Jintoki ang bola, agad niya rin namang itrinibble ito ng sobrang bilis. Habang si Mitsui naman ay sinasabayan itong si Jintoki sa pagtakbo para mapigilan niya ito na makagawa ng puntos. Nang biglang huminto ng sobrang bilis itong si Jintoki, sabay forma nagagawa ng isang jump shot. Habang itong si Mitsui naman ay mabilis ring huminto at tumalon ng mataas para pigilan ang binabalak na pagpuntos nitong si Jintoki. Akala mo ba uubra ang binabalak mong play? Pwes, hindi yan tatalab sa akin dahil pinalakas ko ang aking stamina para sa laban na to. Kaya naman, hindi mo dapat ako maliitin na hindi kita magagawang sabayan dahil kahit saang pwesto tayo magkaharap, kayang-kaya kitang sabayan. Yan ang sabi ni Mitsui na talaga namang pinipigilan itong si Jintoki. Ha? Akala mo ba talaga ako ang gagawa ng puntos?
Pwes, diyan ka nagkakamali dahil hindi naman ako ang gagawa ng puntos dito. Yan naman ang sabi ni Jintoki na talaga namang nakangiti kay Mitsui. Sabay nolukpas ng bola papunta kay Todori. Ngunit, laking gulat ng buong manlalaro sa loob ng court. Kahit pa ang mga manonood. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Anamichi sa direksyon nitong si Todori. At talaga naman nagawa nitong matapik ang bola at tumilapon nito papalayo. Hanggang sa tuluyan na nga tumilapon nito palabas ng court na naging dahilan upang pumito ang referee. Ball outside! Last touch! Shoku! Red number 10! Sa Dream Team mapupunta ang bola! Yan ang sigaw ng referee. At dito na nagtatapos ang Chapter 175 na International League.